Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Ating dakilain na sa Panginoong buti, ialay manawin sa pinilahan niya sa atin. Ialay manawin sa pinilahan niya sa atin. Mga kapanalig, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Simulan po natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, ngayon po ay Martes na sa ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. Mga kapanalig, sandali po tayong tumigil at alalahanin ang ating mga pagkukulang sa Diyos at sa bawat isa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob kang kanaming tinatawagan sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ay yung Espiritong sa aming kumukupkup upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka, kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalumbon. Nilahad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panambitan at pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito. Pagkatapos, magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Ngumanga ako upang kami ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kanin ko nga ang aklat, ang lasa ko'y parang pulot-puyutan. Sinabi niya sa akin, Tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinapasabi ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na sundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan.
O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautosan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautosan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na mata mo yaong aking minimithing kautosan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus sa isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mapabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa manmaliit na ito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa bahagi ito nating mabuting balita na pag-uusapan ng mga alagad ng ating Jesucristo, a little bit of sharing ikahanga sapagkat alam naman nila na ang binabandera ni Kristo ay tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya inahalin tulad din nila ang buhay ng paghahari ng Diyos, kung ano nagaganap sa kanila sa kanilang pang-araw-araw na pagsasama araw at gabi, sapagkat mula noong sila'y hinirang na 12 alagad ay kasama nila ang ating Jesucristo. Kaya madalas nakita natin sa mga pahayo sa mabuting balita si Kristo at ang mga alagad. Ang mga alagad kapiling si Kristo. That is a very meaningful actuations that they have been together day in and day out. Ano nga ba ang gagawin nila kung di mapag-usapan? Lalong-lalo na sa mga lansangang kanilang pinupuntahan. Kung dinudumog si Jesus ng mga tao sa iba't ibang mga lugar at talagang sumusunod kung saan man siya mapupunta, nakita nila ng mga alagad, ay, si Kristo, tanyag na, ang dami mga musyoso sa Kanya, marami sumusunod, marami ang nakikinig. Kaya
bidang-bida, sasabihin nila, bidang-bida si Jesus. Gusto nila maging bida rin sapagkat alam ng mga tao na sila ay mga alagad na sumusunod din kay Kristo. Dito nagsimula itong ating mabuting balita. Sino po ang pinakadakila? Yan salitang pinakadakila. Sino po ang pinakatanyag? Para nadama ng ating Panginoon sa Kristo ang salubin ng mga alagad na misa nagtatalo-talo sila. Sino sa kanilang mga alagad na hinirang ni Kristo na pinakatanyag? Sino ang famoso sa kanila? Napansin ni Kristo ito sa mga bagay-bagay na ganito na hindi ganito ang dapat na hubugin sa mga alagad nang napapasiklaban sila. Nagyayabangan sila kung sino sa kanila ang pinakatanyag sapagkat sabihin niya, sino pagkatapos ni Kristo na kilala, tanyag na tanyag, siguro kami naman ang susunod sapat alam naman nila na kami ang tagasunod ni Kristo. Tingnan natin itong background na ating mabuting balita na ganito ang sitwasyon na ipinapahayag ni Kristo ang paghahari ng Diyos. Siyempre, pag maghahari ang Diyos, may trono, mayroong mga lipore sa kapaligiran. Siyempre, may kasunod. Kaya, lilitaw at lilitaw muli kung ano yung salubin nila, kung paano na tinitingnan ang kanilang mga sarili na sila ay mga alagad mismo ng ating Panginoon si Kristo. Sino po ang pinakadakila sa paghahari ng Diyos? Biro nyo, naroon background na kanilang isipan na sa pag-sila sumusunod kay Kristo. Kung si Kristo'y tanyag, sila din kilala ng mga tao. At ito rin ang kanilang katanungang dala-dala doon sa mga pahayag natin po Panginoon Kristo tungkol sa paghahari ng Diyos o paghahari ng kalangitan. Una, binigay na atin po Panginoon Kristo ang bata. Diba? Meron pa siyang pinakitang bata. Ito namang batang ito. Kaya, ibig sabihin, nakatingin ng mga alagad, bakit may bata? Alam po man yung mga bata nyo, hindi man tinatangkilik no araw, basta sasabihin, ay, doon kayo sa bahay, alagaan kayo ng mga nanay ninyo. Until that time, na lumaki na ang bata, they become productive. O sige ka na, kinikilala na kitang lubusan sapagkat makatutulong ka na para sa ating sa mga gawain sa bukid, sa pagtatanim at paggagapas, lahat na kapaki-pakinabang ka na. Pero noong araw, wala pang sa ganitong estado. Kaya ito ngayon, nasabihin ng mga alagad, bata, ano yung batang yan? Magagawa ng batang yan. Hindi nila alam na ito'y binigyang halimbawa sa kababaang kalooban, sa pagkalinga ng mga magulang upang sabihin ang mga tao ay hindi maiaalis kung paano sila kakalingain at palalakihin ng Diyos sa buhay nito, palalaguin ang kanilang pananampalataya at patatatagin ang kanilang pananampalataya. Mistulang bata na ganito ang kanyang kaisipan. Bakit ganito ang kanyang layunin sa buhay? Noong at batang hindi pa mismong nalalaman kung anong ginagawa niya at ano ang nasa loob niya, pero inalintulad sa ganitong bata upang ang ugnayang buhay natin sa Diyos ay maging tunay at kahali-halina. Ano pa at sinasabi ang paghahari ng Diyos ay may kinalaman sa maraming pagpapanibago ng tao. Ito na ang pupuntahan ng ating Panginoon Kristo para pangaralan ng kanyang mga lagad. Sino kayong nag-iisip kung sino pinakatanyag sa inyo? Hindi ba yan ay isang bahagi ng isang pagmamalaki sa sarili at daan para sa katamaan ng buhay, kasalanang taglay upang ipahayag? Kung may 100 tupat na wala isa, pababayaan na lamang ba na mapawala yung isang iyon? Hindi. Talagang sisikapin ng tagapag-alaga kung paano mababalik itong tupang na walang ito, at kapag natagpuan na ito, kakargahin pa niya. Hindi niya sisenyasan yung tupang iyon na pumunta kung saan niya sinisenyas, kundi kakargahin. Alam po ba ninyo, ang mga tupa kapag nasusukol na sila ng mga kaaway, na napaparalisado sila. Hindi sila tumatakbo kung makaripas. Hindi gaya ng ibang mga hayop, hindi matigre, na tagang kakaripas ng takbo yan. Pero pag nasusukol ang mga tupa, napaparalyze sila. Kaya sinasabing yung mga tupang na ganito na talagang halimbawa may nakasabugo pa mga asong gubat at talagang nanginig ditong tupang ito, hindi talaga sila makakalakad. Kaya kakargahin sa kanilang mga balikat para ibalik sa kawa ng mga tupa. Ganyan, parang literal na sinasabi, kung sino man ang magkakasala, talagang aalalayan ka ng Diyos, kakargahin ka niya, at ibabalik ka sa grupo ng mga tupa.
Napakahalaga sa mensahe na ating Panginoon tungkol sa paghahari ng Diyos, na talagang ang kanyang ipinapahayag palagian, magbalik loob sa Diyos, magbagong buhay, sapat ito ang paghahari ng Diyos, may pagtanggap at may pagpapatawad at mayroong pag-aalalay sa matuwid na pamumuhay. Sa mga taong nagkakasala naman, nakikita niya kung ano yung kanyang naging kahinaan, kung ano ang dapat niyang papagnibaguhin sa kanyang sarili, sapagat nakita niya hindi ba siya karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Lahat ay karapat-dapat, kaya nga lamang minsan mga taong nabubulid sa kapahamakan ng kanyang kaluluwa, kaya dapat ibalik sa piling ng Diyos. May bisa at kahulugan ng paghahari ng Diyos na noong pa man ay itinanghal ng ating Panginoon Kristo hanggang sa kasalukuyan. Iyan pa rin ang mensahe ng ating Panginoon Kristo. Hindi namamatay, hindi nawawala. Na madalas nasabi natin, si Kristo noon, si Kristo ngayon, at si Kristo bukas. Di ba? Sabihin natin ang kanyang mga pahayag ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, may bisa at halaga pa rin. Noong year 1, nasalita si Kristo, nasulat noong year 1, hanggang ngayon, mayroon pa itong kahulugan at kahalagaan. Manatiling taglay itong kaalam ito sa tuwing tayo nagdiriwang ng banal na misa at sa tuwing tayo natitipon sa panalangin upang ang salita ng Diyos ay magbigay dangal sa atin, pagpapamulat sa atin, higit sa lahat, tayo mga makasalanang pinahango ng Diyos, kinakarga ng Diyos para tayo magbalik loob sa Kanya at sa akawan na ating kinabibilangan upang tayo maging saksi kung paano tayo maglilingkuran sa isa't isa. Panalangin natin na naway patuloy ang ganitong kalakaran sa buhay. Minsan at madalas mahina tayo mga tao sa tawag ng kabutihan, kabanalan. Naakit tayo sa takbo ng ibinibigay na makasanglibotang ito. At nakikita naman natin tayo sinusubaybayan at iminumula tayo sa katotohanan, napapalulong na pala tayo sa pagkakasala at upang sabihin, nangungusap, nangangaral ang Diyos pa rin sa atin at tayo ipababalik sa kanyang kawan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang gawin niya tayong karapat-dapat na maging kanyang mga minamahal na anak. Sa bawat panalangin ng ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging epektibong instrumento sa pagpapalalim ng pananampalataya ng mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lider ng gobyerno naway magpakita ng malalim na pagkalinga sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan ang mga bata at upang ang mga maliliit na ito ay maging ligtas sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang naway magpalaki ng mabuti ang kanilang mga anak ayon sa pinakahalagahang moral at mabigyan sila ng tamang paghubog at edukasyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga matatanda at yaong nakaratay na sa kanilang tahanan, naway mabanaag ang kanila at kasiyahan ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway walang bahid ng kasalanan na makabalik sa tahanan ng Ama sa langit.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong anak na sumasampalataya sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang kababaang loob ng isang bata, sapagkat sa mga katulad nila ang kaharian ng langit. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang kaasa, sumasambot nagmamahal sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang pinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang mo at kapiling nung ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo upang kami kasagbit kalingain. Kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunan sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Langit at lupa'y napupuno ng iyong kaluwalhatian. Hosana sa kaitaasan, nagpalang na sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay maging sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami nagsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis, na aming Santo Papa, si Honesto, na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, buong pag-ibig nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian, ang pangkapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amin. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming napakaraming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, ipamahagi po natin ang kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan po.
Mga kapatid, mga nagmamahal kay Jesus, narito siya, ang kordero ng Diyos. Naritong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo sapagkat tayo inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi karapat-dapat, Iyo karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Roque laban sa sakit at salot. O Panginoong kong Diyos, ikaw na nagsugo sa maluwalhating San Roque at pinahirtiran mo siya ng kaputol na tabla. Pinagtibay mo ang pangako sa kanya upang ang sinumang dapuan ng salot ay hindi maano, sapagkat siya'y deboto sa iyo. Magdalita ka sa aming lahat, nagmugunita sa kanyang buhay. Ipagkaloob mo na kami ay magligtas sa salot na nakamamatay sa kaluluwa at katawan. Pakundangan kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. San Roque, pintakasing laban sa sakit at salot, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar.
Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din ipanalangin natin ang mga nangihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kagutuman, takot, at pangamba. Ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Jesucristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman at ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa. Ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay. Ang mga nasa bingid ng kamatayan, pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kabanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan
at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanan ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo prestetis tieis, Omne declamentum in servente. oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mystere venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Mga banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima.
Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.